What happened to Enrile ba mga kababayan? Teka, palitan lang natin yung ating presentation. O, anong nangyari kay Enrile? Buhay pa ba or tigok na? Alam nyo, may nag-predict na kung si Enrile ay magdi-disappearing or mawawala na, simula na ng pagka-discarril ng Ngiwi admin. Sana magdilang anghel yung kakilala nating psychic. Alam niyo ng mga Mawinians, no, kung sino yung kakilala natin na nagsabi na pwede talagang, sandali lang, ano ba to? Yeah, pwedeng madiskaril ang Ngiwi admin na yung kung mawawala si Enrile. So yung iba nagpahayag na ng pakikiramay, 'di ba? Matalino, magaling, ganun-ganon. At least isa sa pinakamatatandang Pilipino, lumagpas nga ng 1 century. Centenarian si Enrile, 'di ba? So yung iba humahanga, tuwan-tuwa pa nga sa mga meme, right? Na parang panahon pa ng dinosaur may Enrile na, right? Pero may mga nagkandamatay na kung sino-sino, si Enrile buhay pa, ginagawang comedy yung longevity ni Enrile, hindi lang sa Philippine politics, kundi sa buhay, right? So, matalino, correct, given, pero ano ba si Enrile nung kapanahunan, right? Ito ang mortal na kaaway ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Pinagtatawa-tawanan lang niya noon. I think isa siya sa mga parang naglalaro lang siya noon ng Candy Crush. Tanda nyo, sa kanyang tablet, habang nagkakaroon ng parang privilege speech si Senadora Miriam sa Senate, right? Na inaakusahan niya na ang mastermind ng korupsyon noon, nung panahon ni Ninoy ba yun? Ni Noy rather, ay si Enrile. Parang, ang sitwasyon yata ngayon ni Ngiwi, similar kay Ngoy Ngoy. Pwede, no? Kung si Ngoy Ngoy noon ay hindi nag-benefit sa mga PDAP scam at kung ano-ano pang korupsyon, parang tinolerate lang baga ni Ngoy Ngoy, nagsipagyamanan yung kung sino-sino. Eh si Enrile yung Senate President noon eh. So, dun sa PDAP, dun sa skandalo ni Janet Lim Napoles na may mga bogus projects, right, na pinapipirma yung mga senador pero wala pala talagang totoong parang, ano ba yan? PDAP. Yeah, acceleration fund. So, gumagawa siya ng parang mga, hindi naman project. Yung ano ba ginagawa ni Janet Lim Napoles noon? Basta parang may mga foundation siya noon. Tapos, di ba, yung mga senador pinapipirma niya, bibigyan ng budget, ganon. So, pero wala talaga. Parang ghost projects din ang datingan. Comment nyo sa comment section. So, ang mga pumirmang senador ay sa mga proyekto, kung ano man ang mga eksena ni Janet Lim Napoles noon, ay di umano'y tumatanggap ng mga kickback. Tinatagpo sa kung saan, di ba? Even yung mga secretaries at concubines daw ni Enrile, mga kabit. Sabi nga ni Senadora Miriam, 30 ang kabit ni Enrile or mahigit. So, not for the libog factor lang pala yung kabit, right? Kasi yung mga kabit mo or mga babaeng pinagkakatiwalaan mo or napaibig ka, kung okay pa rin ang relationship nyo at kahit na malambot na ang tuhod mo at di na kaya ng tuhod mo ang ganap, pero yung mga concubines mong yan ang pwede mong pagtabihan or utusang magtago, right? Na mga pwede mong kamkamin, kung ikaw nga ay may mga cronies, di ba? Di yung kabit, kung yung asawa mo ay nakapagsubi na rin ng para sa inyo, yung mga anak mo, yung mga katulong nyo, ay kung may kabit ka, ay pakinabangan mo na rin, right? Kaya siguro yung ibang mga legal wife, okay lang sa kanila na may mga kabit yung mga asawa nilang politiko, no? Kasi para taga-tabi nga rin parang iingat yaman ang ganap. Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng ipangalan sa iyo lahat ang mga kinamkam mo, di ba? Yearly ka magde-declare ng salin mo, so idedeklara mo hindi ka naman yumaman ng bonggang-bongga, so sa kabit may pagkakatiwala, baka ganun, ano? So, allegedly nga yung ibang mga staff ni Enrile or Escabeche, ay, di ba, yun yung mga tagakuha, tagatanggap ng pera from Napoles, ganyan. So, parang similar, right? Siguro yung panahon na si Enrile ang namamayagpag sa mga anomalya, kaya nakulong yan eh, kasama si Jinggoy, si Bong Revilla, di ba? Hindi naman sila makukulong kung hindi sila yung mga weakest links, kasi lahat naman nun mukhang nakinabang kay Napoles eh, sa mga eksena ni Napoles. Mukhang ang mastermind ng ginawang kalokohan ni Napoles ay politiko.
Kung hindi yan si Ngoy-Ngoy, eh di malamang si Enrile. And now, Enrile is one of the advisors ni Ngiwi. So ano yung pinag-a-advise nito? Ay tuso ito, matalino. Kung magaling na advisor ito, bakit ganito ang performance ng Pangulo nyo natin? Unfortunately. Tama. Kung magaling na political advisor ito, bakit ganito palpak? Puro corruption. Hindi nagbo-boom ang economy, baha ang droga, lumalala. Ano ang ina-advise ni Enrile? And napabalita kahapon, as per Jinggoy, sa kanilang hearing or something, na nasa ICU at mukhang manipis ang chance na makarecover ito. So, ang dami nang nalungkot na si Enrile ay baka hindi na, right? Baka hindi na magtagal sa mundong ite. Pero, kung hindi man si Enrile ang nakikinabang ngayon sa malalang korupsyon, malamang yung babaeng ahas. Kaya sinasabi kong similar, mukhang similar, kasi sino yung nakikinabang noong panahon ni Ngoy-Ngoy? Parang may appointees noon si Ngoy, may appointee noon si Ngoy-Ngoy, right? Yung kapatid ni Crazy. Mukhang may appointee siya noon or part ng kanyang cabinet na ka-law firm ni babaeng ahas. Yung parang kamag-anak ng artistang komedyante na nasa noontime show. Kilala nyo? Comment nyo nga sa comment section. May isang naabugbog bulalo, right? Dala ka ng bulalo. Punta ka sa condo ko, dala kang bulalo. Di ba may ganong ganap noon? Mukhang tito nun yung naabugbog bongga siya nun eh. Sa condo, may dala-dala siyang bulalo. Pagdating niya dun, abugbog siya nung jowa. Yung artista na yun na naabugbog, na nagka-black, ayan, nagdrama-drama, na host ng noontime show, mukhang tito niya yung yung isa sa appointee ni Ngoy-Ngoy at ka-law firm yun ng babaeng ahas. So, ang sabi po, yung taong yun na katrabaho naman ni babaeng ahas dati sa kanyang law firm, ay isa rin sa mga nasa secret chamber ng palasyo ng mga ahas ngayon. Nasa dark chamber ng palasyo at bumubulong-bulong. O isa rin sa kumukumpas kung paano pamumunuan ng adiktador ang Pilipinas. See? So, kawalan ba si Enrile mga kababayan sa Pilipinas? Or maybe, katulad ng sinabi ng ating kakilalang psychic, ay baka ito ang simula ng paggewang lalo ng pamunuan ni Ngiwi. Kasi itong ang kanyang advisor ay mukhang mawawala, nalulungkot na yung mga pinklawan, no? So, one point and really is gravely ill and may pass away soon. Now, more than ever, unless we are accused of tainting a dead man's life, let's not forget his role in the heavy. Wala akong pakialam dyan sa mga achievement ni Enrile, hindi ko naman naramdaman. Yan ha. Si Enrile daw ay fighting for his life at an undisclosed hospital and may go anytime soon according to his family on Tuesday night, November 11. Marapit na raw pumirma ang isa sa mga bulate. Kasi may pneumonia si Enrile. Okay, siguro bedridden na ito. Malanda naman na, 101 years old. 101 Dalmatian, ganun ba yan? So, hindi na ba kaya ng stem cell treatment? Si Ngiwi kaya, ina-advise din niya na magkaroon ng stem cell treatment para naman yung mga dumudugong gums at mga internal organs ay makarecover pa. Kaya yung mga pinapayo ni Enrile kayo. Alam niyo bang may mga cheka noon na si Enrile ang nagbibigay ng inspirasyon kay Ngiwi kasi hindi na-inspired si Ngiwi kay babaeng ahas? Or maybe wala pa sa buhay ni Ngiwi si babaeng ahas. Pero si Enrile na nagbibigay ng inspirasyon noon kay Ngiwi. Ano kaya ang binibigay niyang inspirasyon? Mestiza kaya or mestizo? Nagtatanong lang naman, di ba? So, may mga ganong ugong-ugong kasi nung araw na may mga binibigay na inspirasyon itong si Enrile kay Ngiwi. Nung kabinataan, what about ngayon? Kasi marami namang mga cheka na parang nalilink si Ngiwi sa makeup artist na maganda na mala Charlene Gonzalez ang views eh. Right? Tapos bago naman nanalo si Ngiwi sa pagiging leader ng bansang kawawa on the rocks naman ang mga yan, si Ngiwi at saka yung ahas, di ba?
hindi na okay ang kanilang marriage. Matter of fact, tumira di umano ha, si babaeng ahas sa Thailand for less than a year. Tapos ang tinitirahan naman ni babaeng ahas sa Thailand, payak naman na hindi naman shala. Mura na nga sa Thailand, hindi ka pa tumira sa shala na condo. Like very payak. So, hindi ka very New York ng mga panahon mo sa Thailand. So ano kaya ang mga pinagpapapayo ni Enrile kay Ngiwi na nakaganda naman sa buhay ng mga Pilipino? Na nakapagpaunlad naman sa pamumuhay at sa bansang Pilipinas. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.